Number 1 na sinasyaron pagdating sa handaan. Bakit nga ba kasi kailangan pang isyaron? Pwede naman gumawa sa bahay. Pero dahil malapit na yung mga okasyon, tara gawa na lang tayo. Mag-umpisa lang tayo sa pagbabalat at paghihiwa nitong ating isang pirasong karot. Sa panahon ngayon, uso na nga yung mabilisang paggawa. Dahil kalimitan sa mga ginagamit natin ngayon ay puro di kuryente na. Nakakatipid tayo sa oras, kaya lang medyo napapamahal tayo sa kuryente. Bukod sa karot, gagamit din tayo dito ng isang pirasong sibuyas. Gagamit din tayo dito ng kinchay. Gagamit din tayo dito ng bawang at saka ibang panimpla pa. Para nga mapabilis yung ating paggayat, gagamitin na natin itong ating food processor. Karot, sibuyas, kinchay, bawang, at dagdag pampalasa isang pirasong beef cube. Wala akong pork cube kaya beef cube na lang, okay din naman yon. Nagiling na nga natin sa ating processor at ito nga gagawin naman natin yung timplada ng ating giniling na baboy. Worth of 300 na giniling na baboy at nilagyan ko lang ng isang kutsaritang asin at saka konting paminta. Lalagyan din natin ito ng oyster sauce. Pwedeng maglagay ng pampalasa pa, itong ating magic at pwede rin namang hindi. Tapos i-combine muna natin yung ating mga inilagay dito sa ating karne. Make sure lang na mahalo muna natin itong ating tinimplahang karne bago natin ilagay yung ating mga giniling na ating mga gulay kanina. Mas mainam kasi kung talagang pantay-pantay yung pagkakahalo natin kasi nga mahirap naman baka mamaya maibalot natin puro karne o puro gulay lang. Maraming salamat pala sa lahat ng nanonood sa oras po na ito. Welcome po kayo sa Cook and Taste. Itong recipe natin na ito ay pangkaraniwang recipe lang ng lumpiang Shanghai. Maglalagay tayo ng isang pirasong itlog at guys, marami pa kayong pwedeng ilagay dyan, hindi lang naman yung mga gulay na nilagay natin. Alam ko pwede rin kayo maglagay ng bell pepper, pwede rin kayo maglagay ng hiniwang hotdog dyan. Marami pa tayong pwedeng ilagay dito para maging espesyal at kakaiba. Ganyan naman tayo sa pagluluto. Meron tayong mga eksperimentong ginagawa, mapasarap lang natin yung ating mga obra. Shoutout po sa lahat sa magigiting nating mga kusinero, chef, sa loob at labas ng bansa. Mabuhay po kayo. Kung tatanungin nyo naman kung pwede ba kayong gumamit ng iba't ibang klase ng karne, yes, pwede po kung hindi kayo kumakain ng karne ng baboy. Tapos na nating haluin, ngayon naman ay magbabalot na tayo dito sa ating lumpia wrapper. Medium pala ang size ng aking ginagamit na lumpia wrapper. Ngayon naman kumuha tayo ng isang kutsara nitong ating mixture at nilagay na nga natin dito sa ating lumpia wrapper. Sa pagbabalot na ginagawa ko, ito yung makalumang pamamaraan ng pagbabalot ng lumpia. Ilalak lang natin ito sa pamamagitan ng tubig. Pwede rin kayong gumamit ng egg wash kung gusto nyo. Kagaya ng ating pagbabalot ng lumpia, maraming pamamaraan ng ating mga kababayan dyan. May mga iba't ibang diskarte ng pagbabalot ng lumpia. Kung gusto nyong makakita ng mga ganong klaseng pagbabalot, pwede naman kayo mag-search sa ibang mga page o sa ibang mga videos. So natapos ko na palang ibalot to at ito na nga yung aking nagawa. 1 kilong lumpia wrapper ang aking naubos dito at meron pa pala akong sumobrang mixture. Inilagay ko lang muna sa freezer. Pagbalik ko na lang sa palengke, bibili pa ako ng mga ilang pirasong lumpia wrapper. Ito na nga at pinipirito na natin yung ating lumpia. Mas maganda kung deep fry ang gagawin nating pagpiprito. Pero kung nagtitipid naman kayo, okay lang na konti yung mantika. Basta mahina lang yung apoy para nga hindi masunog agad yung lumpia wrapper. Kaya mahina yung apoy, kailangan maluto muna yung mga karne niya sa loob. Hindi pwedeng maluto agad yung labas tapos hilaw yung loob. Mapapansin mo naman pag luto na, mahina na yung pisik ng mantika at nakalutang na nga yung ating mga lumpia. Kaya naman pwede na natin itong hanguin at tayo nga ay nakaluto na. Hindi ko piprituhin lahat dahil nga i-stack ko lang sa aming freezer para nga pagka sa ibang araw kung gusto ko magluto, piprituhin ko na lang. Magluluto lang muna ako na i-consume namin ngayong araw na ito. Ngayon balik tayo sa intro kanina. Sa tingin nyo guys, bakit kaya laging isinasyaron itong lumpiang Shanghai? Ano kaya sa tingin nyo? Pwede nyo i-comment dyan kung ano yung dahilan. Pipili ako sa pinakamagandang dahilan at bibigyan ko ng munting regalo. So isipin nyo na kung bakit kaya isinasyaron itong lumpiang Shanghai. So muli, kung nagustuhan mo yung ating video, like, comment, and share mo na dyan sa inyong mga wall. Para nga pag magluluto ka nito, makikita mo naman sa iyong Facebook para hindi ka na mag-search. So maraming salamat sa inyo. I love you all.